Assalamualaikum. Ngayon pala ay nagtatahi ako ng aking pang-id na damit. Ayan, ito po ay trouser at ang upper. Ayan po ang tinatahi ko. Ang kulay po natin ay navy blue po ito mga sisi. Sa camera lang po na parang royal blue. Pero sa personal is navy blue. Dito kasi sa Pakistan, pag malapit na ang Eid, ay hinahanda namin yung mga bago naming damit. Ako naman ay nagpabili ng tela ni mister. So ngayon, natapos ko na ang aking customer. So, nagtatahi na ako ng aking damit para sa Eid. At pati na rin sa anak kong lalaki ay tatahian ko rin siya. Kasi si mister ay masyado ng marami yung mga damit niya na shalwar kamis. Kaya hindi na yan siya bibili ng bago mga sisi. So, ganito talaga ang style dito kapag Eid mga sisi. Every time kasi na may Eid mga sisi ay bumibisita kami sa mga bahay ng kapatid ng asawa ko. At minsan ay may mga salo-salo din sa pamilya. At doon nagsalo-salo lahat, mga kapatid ni mister, pati yung bawat pamilya ng mga kapatid ni mister. Kasama na rin kami. Kaya ito pong sinusuot ko ay semi-fancy po ito. Ito po ay maganda po ito para sa mga may events, gaya ng family gathering. Pwede rin po ito na may dinner kayo outside. Ganito yung pong mga sinusuot mga sisi. Bali tatlo po ang damit ko para sa Eid mga sisi. Ang dalawa po ay semi-fancy at yung isa po ay yun po ang sinusuot ko dito sa bahay pag umaga na po sa Eid. Kasi lalabas kami sa gabi niyan para mag-dinner tapos mga gabi na iyan mga sisi. So yung isa ang isusuot ko. Tapos kinabukasan ay family gathering. So ito naman yung isusuot ko. Ganito talaga dito sa Pakistan mga sisi. Kahit po anong antas ng buhay ay pinaghahandaan po talaga ang Eid mga sisi. Ano ba itong Eid? Ang Eid po ay siya po ang katapusan ng aming pag-aayuno. Bali po, after po ng Ramadan ay mayroon po siyang Eid. Ang Eid po ay sineselebrate po namin ito 2 beses sa isang taon. Ang una pong Eid ay namamahagi po ng mga pera sa mga needy people gaya po ng mga bigar at sila po si mister mga sisi, pinagbabawal po talaga mga sisi na kapag nagpapakain or nagbibigay sila ng pera sa ganito pag Eid ay ayaw niya po talaga na may mga taong makakaalam kung sino yung binibigyan niya. Ayaw din niya yung mga kamera-kamera. Bawal po iyan mga sisi. Kaya nire-respeto ko po yung ang kanilang mga gusto sa buhay. Tama naman po yung hangarin ng asawa ko. So, pag umaga na po sa Eid ay pupunta na po siya ng masjid at mamamahagi po ng mga ah, pang-Eid sa mga bigar. At ang pangalawa naman mga sisi ay yun pong after 2 months ay magkakatay po ng mga hayop gaya ng baka at ng mga kambing. Oo, tapos hati-hatian po iyan mga sisi para din sa ibang Natapos ko na tao. pong i-hand stitch yung sa harap. Idugtong ko na lang po ito sa back part. Ayan, ito po yung back part niya mga sisi. Tapos, hinanapan ko siya ng matahian ko sa likod. Buti na lang ay mayroon pa talagang maikli na piraso ng kanyang damit para may magamit naman ako na pangtahi po sa neckline para maganda pong tingnan. Yan po, dinudugtong-dugtong ko na lang po siya. Tapos, pag ano ko na siya sisi, tapos ko na siyang idugtong ay i-ejeng ko siya para malinis po yung damit natin sa ilalim. Alam niyo na kapag Filipina tayong mananahi ay dapat siguraduhin natin ang ating kabayan kasi kahit sa kanila man ay iniisip nila yung magandang quality. Dito kasi Muslims na nahi dito sa Pakistan mga sisi ay hindi na nila iniijingan iyan. Tapos yung pattern nila is iba din kaya marami talaga tayong mga kabayan na hindi po nagugustuhan yung tahi ng mga lokal. So ang mga tila pa lang itong sisi ay para siyang red na ano na to, nabili na to sa shop. At ito nga mga sisi ay
dinudugtong ito sa gilid sa sleeve kasi nakulangan. Ganyan po talaga sometimes yung mga tela nila ay hindi magkasya sa may braso. So, kailangan natin konting tulungan na maidugtong. So, para naman ay hindi masyadong halata yung sleeve natin na may dugtong. Kaya ito talaga mga sisi ang pinakamahirap sa isang mananahi kapag maraming mga problema, lalong-lalo na kung nakulangan sa tela, mauubos talaga lahat ng idea mo. Lalo na yung customer natin ay nasa kabilang city rin na kailangan natin ipabook sa N-Drive or pwede din sa courier sa TCS. Kaya sabi ko kay Mister dati pa na pasama ako magpa-embroidery sa damit. Oo, sa akin tela kasi pang-Eid ko iyon. So, kung ano man ang mga sitwasyon basta mananahi ka ay, kaya namang malampasan iyan basta yung mga makina ay hindi lang masisira mga sisi. Kaya pinapursige ko talaga nung bata pa ako na matuto akong magtahi kasi, hindi lang po na na kumikita ka ng pera kahit nasa loob ka ng bahay, at least ay nagagawa mo yung mga damit sa mga anak mo, sa asawa mo, tapos sa sarili mo. Lalong-lalo na sa mga kurtina sa bahay, yan talaga ang pinaka-pangarap ko dati na magkaroon ako ng skill na marunong magtahi. Kaya sa ating mga kababayan, iba-iba naman ang ating mga gusto at skill natin. Kaya kung ano man yung bagay na gusto mo ay mas maganda talaga na iga-grab mo. Oo, kasi ano yan eh, napaka-importante na kapag may asawa ka na, may pamilya ka na, kahit paano ay meron kang ambag na kahit maliit yung sahod mo or else at least may sarili kang pera. Ganun po talaga mga sisi. At dito po sa Pakistan, mostly po sa mga babae ay marunong din silang magtahi mga sisi. Kasi nga ay para bang inano na nila, kinakaryera nila yung mananahi sa loob ng bahay para hindi na sila kailangan magpatahi sa iba. Pero yung mga may kaya sa buhay ay bumibili o nagpapatahi naman sila sa labas ng bahay. Kaya malapit na pong natapos yung damit ko mga sisi at mamaya naman natahian ko yung iba. So, ito na po ang ating finishing product. Ayan. So, sa nakikita po ninyo ay ganyan po ang itsura yung isusuot namin mga sisi. Napaka-formal. Ay, ganito talaga sa dito mag-makeup, tapos maraming mga borloloy yung mga accessories na mga jewelry, ganyan talaga mga sisi, at bago din yung mga sandal. Parang ang saya lang din na sa okasyon na ito ay nakapagsuot ka ng damit na tila fairy tale. O, 'di ba? So, maraming salamat mga sisi sa panonood. Allah Hafiz.